Araw-araw pare-pareho ang eksena sa balita. May bagong kaso ng korupsyon, may pondo na nawawala, may pangakong binibitawan, pero hindi ramdam sa totoong buhay. Sa paglipas ng panahon, parang napagod na lang ang ordinaryong Pilipino. Nasanay na, parang tinanggap na lang ang katotohanan. Pero habang nakatutok tayo sa mga isyu na ito, may isang bagay sa bansa na matagal nang nariyan at hindi kailanman nawala. May armadong kilusan sa Pilipinas na 56 na taon nang umiiral. 56 na taon, hindi ito simpleng numero. Ibig sabihin nito, mas matagal pa silang nariyan kaysa sa karamihan ng ahensya ng gobyerno. At mas matanda pa sila kaysa sa karamihan ng Pilipinong buhay ngayon. Ilang administrasyon na ang dumaan, ilang kampanya na ang nailunsad, ilang beses nang sinubukan tapusin ang problema. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Nagsimula ang New People's Army noong 1969, sa panahong malinaw na malinaw pa ang pagkakahati ng mundo. Noong Cold War, ideolohiya ang labanan. Pero matagal nang tapos ang panahong yon. Nagbago ang mundo, nagbago ang balanse ng kapangyarihan, at naging mas komplikado ang galaw ng global politics. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, isang bagay ang nananatili. Ang NPA ay hindi tuluyang nawala. Kapag ang isang armadong kilusan ay umaabot ng higit 5 dekada, malinaw na hindi lang ito tungkol sa baril o ideolohiya. Nabubuhay ang ganitong grupo dahil may mga problema sa loob ng bansa na paulit-ulit na hindi naaayos. Hanggat may kahirapan sa kanayunan, mabagal ang hustisya, mahina ang mga institusyon, at maraming Pilipino ang nakakaramdam na hindi sila pinapakinggan. May puwang para manatili ang ganitong kilusan. Hindi nila kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Kailangan lang nilang manatiling buhay. Ngayon, ilagay natin ito sa mas malaking konteksto ng kasalukuyang geopolitics.